King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 213. Sparring, ika-4. Ang labanan sa pagitan ni Bei Moy at Zhao Yufei ay isang mahusay na pagganap at ito ay nagtulak sa kapaligiran sa isang tugatog. Ang tatlong clan party ay dapat napapasok na sa mga huling yugto ngayon at kadalasan sa oras na ito kung saan ang mga head disciples ay nag-aaway sa isa't isa. Gayunpaman, dahan-daang tumayo si Ao Yutian at sinabing, ang Free Clan Party ng henerasyong ito ay mas kapanapanabot kaysa karaniwan. Kung walang tumutol, dito natatapos ang sparring. Ano? Ang mga miyembro ng tatlong clans ay natigilan. Tinapos ba ni Ao Yutian ang sparring? Sa pagiging host, hindi ba siya lalabas at lalaban? Ang mga head disciples ng Broken Moon Clan at Lin Moon Clan ay may bahagyang pangit na ekspresyon. Masyado bang nakakahiya si Ao Yutian para labanan tayo? Nagsalubong ang mga kilay ni Yang Gan. Ao Yutian, paano kung isa ka sa 4 stars? Hindi mo pa rin mapahiya ang Lin Moon Clan. Isang pag-akyat ng galit ang bumangon mula kay Mao Fang. Ang mga kilos ni Ao Yutian ay parang sinampal sila sa mga mukha. Ao Yutian, syempre may tumututol kami. Kung ikaw, ang pinakamagaling na head disciple ng tatlong clans ay hindi man lang lumaban, paano maituturing na kumpleto itong Free Clan Party? Dahan-daang lumabas si Mao Fang at lumakas ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Ang 13 Clan Alliance ang tunay kong labanan, hindi sapat ang lakas mo. Pero kung gusto mo talagang mag-away, ikaw at si Yang Gan ay maaaring lumaban ng magkasama. Sa ganitong paraan lang ito magiging kawili-wili. Mayabang na sabi ni Ao Yutian. Nang marinig ito, ang mga tao ay agad na nagsimulang isumpa siya. Ao Yutian, huwag masyadong magtiwala. Ao Yutian, pupusta ako na kasing takot ka ng daga at takot na takot kang lumaban. Sa pagharap sa pagmumura ng karamihan, hindi nagalit si Ao Yutian. Ayoko lang mag-aksaya ng oras. Ao Yutian, hindi pwedeng pareho tayong awayin ka ng sabay. Gayunpaman, kung talagang malakas ka, pagkatapos ay labanan ang isa-isa. Malalim na sabi ni Yang Gan. Ang saloobin ni Ao Yutian ay nakasakit sa dalawa pang clan. Mabuti. Kinailangan ni Ao Yutian na pumunta at labanan sila matapos harapin ang labis na pressure. Sa katotohanan, sinusubukan niyang makakuha ng katanyagan para sa kanyang sarili, ngunit hindi nahulog si Yang Gan sa kanyang bitag. O kung hindi, ang katanyagan na nakuha niya ay napakalaki. Isipin ang pagpalo ng dalawang head disciples ng sabay-sabay. Ang pinakamahalaga ay ang makapagpakitang tao siya sa harap ng dalagang kanyang pangarap. Sa pag-iisip hanggang dito, sumulyap si Ao Yutian kay Zhao Yufei mula sa gilid ng mga mata, ngunit nalaman niyang ang huli ay nakatutok sa tatlong disipulo ng Broken Moon Clan. Sa gitna ng field, nagharap ang dalawang kababalaghan. Tumayo si Ao Yutian habang nasa likod ang kanyang mga kamay at bagamat hindi siya gumagalaw, may pressure na nagsimulang lumabas mula sa kanya. Huminga ng malalim si Mao Fang. Nang makaharap niya si Ao Yutian, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano katikat ang kalaban. Ang pressure na ibinigay ni Ao Yutian sa kanya ay hindi mas mahina kaysa sa mga nasa 7th sky. Si Mao Fang ay hindi nang ahas na maliitin ang kanyang kalaban at mabilis niyang pinakipot ang kanyang true force, na bumubuo ng isang layer ng silver light. Flying Cloud Doppelganger. Sa madilim na kalangitan sa gabi, makikita ang pilak pagkatapos ng mga larawan ni Mao Fang na umiikot sa Ao Yutian. Sa mga tuntunin ng bilis, si Mao Fang ay talagang isa sa pinakamagaling sa 3 clans. Sa isang iglap lang, naikot na niya si Ao Yutian at binalot ng unos ng silver light si Ao Yutian. Thousand Blade Slice. Sa wakas ay naitatag na ni Mao Fang ang pagpatay na hakbang na ito sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanyang nakakabaliw na kasanayan sa bilis. Ang kasanayang ito ay lubhang nakamamatay at sa teorya, maaaring hatiin ang isang tao sa isang 1,000-layered cake. Nanlamig ang puso ng maraming manunood nang makita nila ang mga linya ng silver light na slash patungo sa Ao Yutian. Gayunpaman, hindi man lang kumikibo ang huli at nakatayo pa rin ang mga kamay sa likod. Moon God War Body. Isang pilak na kinang ang lumabas sa katawan ni Ao Yutian, na kasing linaw ng salamin. Natutunan niya talaga ang Moon God War. Ang Moon God War Body ay isa sa mga killing move ng skill na ito.
Bulalas mula sa dalawa pang clans. Ang Moon God War ay isang ipinagbabawal na kasanayan at ito ay katulad ng isang pamana dahil naglalaman ito ng bawat aspeto. Bilis, kapangyarihan, depensa. Ang mga mana ay hindi nangangahulugan na ang isa ay magiging malakas. Ang ilang mga kasanayan na nakakagulat sa mundo ay maaaring magpapahintulot sa isa na mamuno sa mundo. Moon God War Body. Ang mga linya ng pilak na liwanag ay bumagsak sa katawan ni Aoyut Ian, at ang mga pilak na ilaw, na madaling makahiwas sa mga low-grade mortal na sandata, ay bahagyang tumulo bago naglaho. Ang liwanag ng buwan na nakapaligid kay Aoyut Ian ay nagmistula sa kanya na isang Diyos na bumaba. Nakakaibang husay. Naglalaman ito ng mga kaliwanagan mula sa moonlight, pati na rin ang flexible defense na katulad ng Darkwater Inheritance, ni Beimoy. Hindi napigilan ni Zhao Fang ang buntong hininga. Sa ilalim ng pinahusay na paningin ng kanyang kaliwang mata, mas malinaw niyang nakikita. Higit pa rito, nakikita ni Zhao Fang na si Aoyut Ian ay may isang bagay na wala sa iba at iyon ay ang bloodline power. Ito ang dahilan kung bakit kaya niyang linangin ang ipinagbabawal na kasanayang Moon God War. Ang hakbang ni Mao Fang ay hindi nagawang saktan si Aoyut Ian kahit kaunti. Talo. Ikinaway ni Aoyut Ian ang kanyang kamay at isang maliwanag na pilak na buwan ang lumabas mula sa kanyang palad. Kahit na ito ay maganda at marilag, ang pinsala na maaaring idulot nito ay hindi maaaring maliitin. Boom! Agad na napalipad si Mao Fang sa suntok na iyon at umubos siya ng isang subo ng dugo. Natigilan ang lahat, natulala. Masyado siyang makapangyarihan. Si Aoyut Ian ay parang nagkatawang tao ng Moon God. Ang kanyang opensa at depensa ay nakatayo sa tuktok. Gamit ang kanyang bloodline power para ay aktibo ang ipinagbabawal na kasanayan. Hindi na apagtataka na sobrang yabang niya. Sa kanyang kaliwang mata, nakita ni Zhao Fang na ang kapangyarihan sa katawan ni Aoyut Ian ay tumaas sa ibang antas. Sa kasamaang palad, ang mga kasanayang nangangailangan ng bloodline power para mag-activate ay hindi niya magagamit kahit na naiintindihan niya ang mga ito. Ito ay dahil magkaibang uri si Aoyut Ian at ang kanyang bloodline power. Sa isang galaw lang, natalo si Mao Fang. Ang mga manonood ay natagalan upang makabawi mula sa kanilang pagkagulat at lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Kaagad, umakyat si Yang Gan sa entablado. Wala siyang takot sa kanyang mga mata, matatalo man siya, gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa ganitong paraan lamang siya makakapag-improve. Dominant Moon Heavenly Blade. Hiniwa ni Yang Gan ang kanyang sinaunang gininto ang espada, na nagliliwanag ng nangingibabaw na aura, at bumubuo ito ng mga patong at patong ng mga alon ng talam. Kung ikukumpara noong nakikipaglaban kay Mao Fang, mas malakas pa ngayon si Yang Gan. Walang nakakaalam kung naitago ba niya ang kanyang lakas noon o ang potensyal ay napisil lang. Dominant Moon Heavenly River Rage. Sunod-sunod na damaloy ang mga pag-atake ni Yang Gan at naging sanhi pa ito ng liwanag ng buwan na lumiwanag sa katawan ni Aoyut Ian. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng huli habang iniunat niya ang isang kamay at ibinato ang mga ilaw na hugis kalahating buwan kay Yang Gan. Ding ding ding. Lumipad ang mga spark sa mahabang espada ni Yang Gan at pinilit siya nitong paatras. Makalipas ang 3 galaw, ilang sugat ang naiwan sa kanyang katawan. Moon God Doppelganger. Si Aoyut Ian ay naging blur at 3 figure ang tumama kay Yang Gan sa parehong oras. Wow! Agad na niluwa ni Yang Gan ang isang subo ng dugo at ibinagsak niya ang kanyang talam. Shua! Ang 3 figure ay bumalik sa isa. Kaya ang 3 ay totoo. Ang Moon God War ay talagang makapangyarihan. Pinunasan ni Yang Gan ang dugo sa kanyang labi at inamin niya ang kanyang pagkatalo. Matapos manalo si Aoyut Ian, sinuri niya ang natitirang mga disipulo. Sa sandaling ito, napatunayan niya na hindi mayabang ang mga sinabi niya kanina. Kailangang aminin ng isa na kahit sabay na umatake ang dalawa, mananalo pa rin si Aoyut Ian. Talagang tama ang pagkakaroon niya ng titulo ng pinakamataas na disipulo sa 3 clans. Tumanggaw si Zhao Fang, may karapatan si Aoyut Ian na maging mayabang. Kapag ang isa ay umabot sa kanyang antas, ang 3 clan party ay hindi may lalagay sa kanyang mga mata. Sinuri ni Zhao Fang na kahit na gamitin niya ang kanyang bloodline power at lightning inheritance, ang pinakamaraming magagawa niya ay labanan si Aoyut Ian sa isang draw.
Pagkatapos ng lahat, si Ouyut Ian ay mayroon ding bloodline power at siya ay nagal-inang ng isang malakas na ipinagbabawal na kasanayan. Ngunit kung medyo mas mataas ang cultivation ni Zhao Feng at mas naintindihan niya ang lightning inheritance at mental energy techniques, magkakaroon ba siya ng posibilidad na manalo? Hehe, kung walang tumutol, tapos na ang sparring. Sinuri ni Ouyut Ian ang field. Ayaw ni Bimoy at nagpasya siyang hamanin siya. Inilabas niya ang gold-green shirt na nakuha niya sa trial. Kung sino man sa inyo ang gustong lumaban, magkikita tayo sa 13 Clans Alliance Banquet. Tinanggihan ni Ouyut Ian ang alok na lumaban muli. Sa kanyang lakas at record ng pagkatalo kina Yang Gan at Mao Fang, mayroon nga siyang karapatan na tanggihan ang labanan. May pagtutol ako. Isang malambot at malinaw na boses ng isang babae ang maririnig. Napatingin ang lahat at nakitang ito ang Purple Smoke Goddess, si Zhao Yufei. Oh, anong pagtutol ni Yufei? Nagtataka na tanong ni Ouyut Ian. Masyadong mabilis na tinatapos ni Brother Ao ang sparring. Hindi pa ako nakakalaban ng matinding laban. Sabi ni Zhao Yufei. Pwede bang gusto ni Yufei na makipag-spar sa akin? Bumilis ang tibok ng puso ni Ouyut Ian at nagpakita siya ng ngiti. Masyado siyang mapanghamak para makipaglaban sa iba, ngunit kung ang junior martial sister niyang ito ay gustong makipag-spar sa kanya, gagawin niya. Sa mga tuntunin ng kagandahan, talento at aura, si Zhao Yufei ang perpektong babae para sa kanya. Hindi, gusto kong hamanin si Brother Zhao Fang. Mahinahong sabi ni Zhao Yufei at naglakad siya papunta sa field. Hamanin si Zhao Fang. Napatingin lahat ang mga alagad sa isang mata na may asol na buhok. Ang kabataang iyon ay lubhang misteryoso, ngunit ano ang mayroon siya upang hamanin siya ng kagandahan ng Linmun Clan. Naninigas ang ekspresyon ni Ouyut Ian, ngunit wala siyang sinabi. Ang tanging ginawa niya ay tumingin kay Zhao Fang na may nakapikit na mga mata. Bakit ganito ang iniisip ni Yufei? Lumabas si Zhao Fang na may curiosity sa kanyang mukha. Bumalik sa pamilya Zhao at Guanzhen Palace, maraming beses na siyang nakipag-sparring sa kanya. Sa mahabang panahon, si Brother Zhao Fang ay naging misteryoso at makapangyarihan sa aking puso. Isang taon na ang nakalilipas, nagkaroon lang ako ng paghanga, papuri at kawalan ng magawa. Napabuntong hininga si Zhao Yufei, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layuning lumaban. Tumigil si Zhao Fang. Nadama niya ang isang malakas na kalooban para sa labanan na nagmula kay Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ay nagkaroon ng masalimuot na emosyon. Isang taon na ang nakalilipas, paulit-ulit na binugbog ng kabataang nasa harapan niya. Dinurog niya ang kanyang pride kaya't hinangaan pa niya ito, na hindi makapag-isip ng anumang pagtutol. Sa nakalipas na kalahating taon, mabilis na tumataas ang aking lakas at naniniwala ako na nagkaroon ako ng lakas ng loob na hamanin ang sinuman, anuman ang kanilang lakas. Ngunit mula nang makita ko si Brother Zhao Fang, napagtanto ko na nandoon pa rin ang walang magawang pakiramdam. Bahagyang naging mapait ang boses ni Zhao Yufei, ngunit mas lumakas ang hangarin ng labanan sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, sina Ouyut Ian at ang iba pa, ay nagkaroon ng maalalahanang ekspresyon. Kaya parang buhol ako sa puso mo. Upang maalis ang buhol na ito at magkaroon ng paniniwala at lakas ng loob na hamanin ang sinuman, dapat mong talunin ako. Agad na nakita ni Zhao Fang kung ano ang problema. King of Gods, Kabanata 214. Payo. Nang marinig ang sinabi ni Zhao Fang, agad na naunawaan ng mga manunood kung bakit hinamon ni Zhao Yufei si Zhao Fang. Mahirap isipin kung gaano kalakas si Zhao Fang noon para makapag-iwan ng ganoon kalalim na impresyon sa puso ni Zhao Yufei. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang landas ni Zhao Fang, ngunit nasaksihan ni Zhao Yufei ang mga himala ni Zhao Fang. Nakita niyang nalampasan ni Zhao Fang ang kanyang sarili at kahit anong pilit niya, hindi niya ito maabyutin. Sa parehong henerasyon, kapag ang mga henyo ay nag-away, ang mga alamat ay ginawa. Ngunit kapag ang isang henyo ay masyadong malakas, ito ay nagdadalamati para sa iba. Kahit man lang sa Sun Feather City at Guanzhen Palace, si Zhao Fang ay ganito. Isang halimaw na sunod-sunod na nalampasan ang mga henyo ng henerasyong ito. Sina Zhao Linlong, Zhao Yufei, Fang Hanyo, Nan Gongfan, Yang Qingshan at maging si Beimoy.
Sino man sa kanila ay isang kababalaghan noon. Ngunit sa kasamaang palad, nasaksihan ni Zhao Yufei ang lahat. Sa kanyang impresyon, ang mahinahon at tiwala na kabataan ay naging isang hindi matatalo na figure. Ngayon, si Zhao Yufei ay lumaki na rin at ang kanyang talento na maihahambing sa isang Earth spiritual body ay natagpuan. Sa muling pagkikita, ang kanyang kultibasyon ay nagtagumpay sa paglampas kay Zhao Fang. Gayunpaman, nang magkita ang dalawa, napagtanto ni Zhao Yufei na siya pa rin ang matanda sa kanya at si Zhao Fang ay hindi pa rin matatalo na kabataan. Dito naroon ang buhol ng puso niya. Bilang isang kahanga-hanga at may talento na maihahambing sa Earth spiritual body, mayroon siyang sariling pagmamalaki at hindi niya pinayagang umiral ang kanyang buhol sa puso. Brother Zhao Fang, matagal akong naghintay para sa labanang ito. Ngumiti si Zhao Yufei. Hindi bababa sa simula ng hamon, ang kanyang tapang at kumpiyansa ay umabot na sa puntong kaya niyang pigilan ang buhol sa puso. Dahil sa ngiti ni Zhao Yufei, natulala ang ibang mga disipulo. Bahagyang naninibugho ang puso ni Aoyut Ian. Bakit hindi siya ang taong nasa puso ni Zhao Yufei? Hindi kaya siya, isa sa 4 stars, ay hindi kasing lakas ng isang brat sa 4th sky. Hindi patas ang sigaw ni Aoyut Ian sa kanyang puso. Kahit papaano sa puso ni Zhao Yufei, hindi masyadong malakas si Aoyut Ian kaya hindi siya malalampasan. Totoo noon. Ang mga emosyon ni Zhao Yufei kay Zhao Fang ay naglalaman ng paghanga, papuri at kahit kaunting dependency. Kung tutuusin, walang babae ang hindi nagkagusto sa mga makapangyarihang lalaki. Ngunit ang Zhao Yufei sa sandaling ito ay iba sa dati. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, nagsimulang mag-isip si Zhao Fang habang ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin. Naghihintay si Zhao Yufei, kung hindi tatanggapin ni Zhao Fang ang hamon, wala siyang magagawa. Higit pa rito, kung hindi gagamitin ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, ang buhol sa kanyang puso ay hindi maaayos. Alam din ito ni Zhao Fang. Nagsimulang mag-usap ang mga alagad. Ano ang nakaraan nitong Zhao Fang? Paano niya mapipigilan ang Purple Smoke Goddess noon, na may talento na maihahambing sa Earth spiritual body? Iba at kakaiba ang mga changeable body. Marahil ay hindi pa nahahanap ang talento ni Zhao Yufei. Higit pa rito, ang kanilang mga mapagkukunan ay limitado. Pagkatapos noon, Yufei, hindi ko matatanggap ang hamon mo. Biglang sabi ni Zhao Fang. Tumangging lumaban. Nagulat ang karamihan. Kahit sino pang alagad ay handang labanan ang Purple Smoke Goddess. Maging si Aoyut Ian ay handang gawin ito. Bakit? Natatakot ba si Brother Zhao Fang na masisira ang kumpiyansa ko kapag natalo ako? Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoong kaina. Higit pa rito, nag-conserve pa rin ako ng kaunting lakas sa mga laban noon. Tiwala na sabi ni Zhao Yufei. Nang marinig ito, lahat ng mga kinatawan ng 3 clans ay natigilan. Na-conserve ni Zhao Yufei ang ilan sa kanyang lakas sa mga laban noon. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang kanyang tunay na lakas ay mas malakas kaysa kay Bei Moi at Mao Fang at maihahambing lamang kay Yang Gan? Dahil wala kang pagkakataong manalo at hindi pa ngayon ang oras. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Ano? Nagulat ang mga miyembro ng lahat ng 3 clans. Anong mayabang na bastos? Hihihi, para siyang daga na takot makipag-away. Ang mga disipulo ng Linmon clan ay nagpakita ng kanilang paghamak at nagsimulang magmura. Nanginig ang puso ni Zhao Yufei at namutla ang kanyang mukha nang marinig niya ito. Naiintindihan niya si Zhao Fang, ang huli ay hindi magsasabi ng anumang bagay na hindi siya kumpiyansa. Ang posibilidad na manalo ako at ikaw ay 50-50, ngunit sa kasamaang palad. Dahil sa buhol sa puso mo, hindi mo kayang labanan ang aking mental energy attack. Sa mga tuntunin ng paglaban, hindi ka magiging kasing lakas ng mga mas mahina kaysa sa iyo. Mahinahong nag-analyze si Zhao Fang. Kalokohan. Ignorante brat, sa tingin mo kaya mong labanan si Yufei ng draw. Ang mga disipulo ng Linmon clan ay nagmura ng malakas. Ngunit nang marinig ito ni Zhao Yufei, wala siyang anumang kahina-hinala. Noong nakaraan, palagi siyang natatalo kay Zhao Fang. Napakataas na ng 50-50 win rate para sa kanya. Sa kasamaang palad,
Ang kakaibang mental energy na pag-atake ni Zhao Fang ay nagkaroon ng ilang beses na mas maraming pinsala laban sa kanya dahil ang pusong buhol kay Zhao Yufei ay si Zhao Fang mismo. Kaya hindi ngayon ang oras para sa ating laban. Paano kung iiwan natin ito hanggang sa Alliance Banquet sa kalahating taon? Sa wakas ay ibinigay ni Zhao Fang ang kanyang sagot. Alliance Banquet. Maghihintay ako sa araw na iyon. Tumanggo si Zhao Yufei at lumitaw ang pag-asa sa kanyang mga mata. Sapat na ang kalahating taon para makahanap siya ng paraan para labanan ang mental energy attack ni Zhao Fang. Higit pa rito, ang Alliance Banquet ng 13 Clans ay ang tunay na yugto at ang 4 na bituin ay hindi maabot na mga taluktok. Ang isang tao ay nasa sabik lamang sa pag-iisip na makipagkompetensya sa mga matataas na henyo sa henerasyong ito. Ito ang pangarap ng walang limitasyong mga kababalaghan. Pangako. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Hinailan niya ito kahit papaano. Ayaw niyang kalabanan si Zhao Yufei sa ngayon. Kung si Zhao Yufei ay walang buhol sa kanyang puso, maaari niyang labanan si Zhao Fang gamit ang kanyang hindi kilalang bloodline na kapangyarihan at maaaring pilitin pa niya ang huli na gamitin ang isa sa kanyang mga killing move. Ito ay isang bagay na ayaw makita ni Zhao Fang. Higit pa rito, kapag ginamit ni Zhao Fang ang kanyang mental energy attack, hindi na ito mapipigilan ni Zhao Yufei. Ito ang katotohanan. Bagamat medyo huli na si Zhao Fang sa paraan ng mental energy, alam pa rin niya ang ilang mga pangunahing bagay tungkol dito. Kung alam niya ang kahinaan ng kalaban at gumamit ng mental energy attack, ang pinsala ay tataas ng husto. Sa pag-alis ni na Zhao Fang at Zhao Yufei, natapos na ang sparring session. Ang isang mata na kabataan na may asol ang buhok ay nagbigay sa lahat ng misteryosong pakiramdam. Pagkatapos ng sparring, hindi natapos ang 3 clan party. Sumunod ay isang tea session kung saan lahat ay magbibigay ng payo sa isa't isa. Ang mga disipulo, kasama sina Zhao Fang at Beimoy, ay matututo lahat pagkatapos ng sparring session. Pagkatapos ng lahat, walang sino man maliban kay Ouyut Ian ang may kakayahang durugan ang lahat. Pinangunahan ni Ouyut Ian ang mga payo dahil sa mga tuntunin ng lakas, paglilinang at kaalaman, nalampasan niya ang iba sa ngayon. Gayunpaman, hindi kagalang-galang si Ouyut Ian. Ang kanyang mga salita ay magiging tuldok, ngunit siya ay magiging mabagsik sa parehong oras. Si Mao Fang at ang dalawa pang Silvermoon clan ay binigyan ni Ouyut Ian ng mga payo. Salamat sa payo ni Brother Ao, marami kaming natutunan. Si Mao Fang ay napakamapagpakumbaba. Si Ouyut Ian ay isang taong kayang talunin siya sa isa o dalawang galaw at talagang may karapatan siyang turuan siya. Pagkatapos, sinuri ni Ouyut Ian ang 3 mula sa Broken Moon Clan. Para kay Yang Gan, nagbigay si Ouyut Ian ng bihirang hindi masama. Sa lakas ni Brother Yang, malamang na maabot mo ang nangungunang 20 sa Alliance Banquet. Dagdag ni Ouyut Ian. Nangungunang 20 lang. Nataranta ang lahat ng mga alagad. Kung tutusin, nakakagulat ang pagganap ni Yang Gan at natalo niya maging si Mao Fang. Sa nakaraang Alliance Banquet, ang 70 hanggang 80% ng nangungunang 20 pwesto ay nakuha ng nangungunang 3 clans. Isang pahiwatig ng panunuya ang lumitaw sa mukha ni Ouyut Ian. Ngumiti si Yang Gan. Narinig ko rin ito. Ang 3 nangungunang clans. Ang Cloud Sword Clan, Ancient Shrine at Mystic True Clan ay lahat ay may mahabang kasaysayan at malakas na lakas. Sa mga nakaraang stars, walang ibang clan ang may karapatang maging isa. Sa pagkakataong ito, si Brother Ao ay naging isa sa 4 na bituin at ibinigay ang mukha ng aming 3 clan. Naantig ang mga alagad nang marinig nila ito. Ang mga disipulo na pinalaki ng 3 nangungunang clans ay pawang pinakamataas na antas at hindi naging madali para kay Ouyut Ian na maging isang bituin. Ang 4 na bituin. Kang Yuyo, Lintong, Shu Zishan, Ouyut Ian. Ang 4 stars ay nakatayo sa tuktok ng walang limitasyong mga henyo ng 10 clans at kinailangang aminin ni Zhao Fang na may kakayahan si Ouyut Ian na tingnan ang nakababatang henerasyon ng 3 clans. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga killing moves, maaaring hindi matalo ni Zhao Fang si Ouyut Ian. Higit pa rito, bilang isa sa 4 na bituin, paanong si Ouyut Ian ay walang sariling hakbang sa pagpatay.
Ang lakas na ipinakita ni Ao Yutian sa three-clan party ay dulo lamang ng isang malaking bato ng yelo. Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay walang anumang iniisip na magpakitang gilas at si Ao Yutian ay masyadong namumuhi para makipag-away kay Zhao Feng sa ngayon. Sa mga mata ni Ao Yutian, ang three-clan party ay isang formalidad lamang at ang tatlo pang bituin lamang ang kanyang kapareha. Pagkatapos noon, may mga payo si Ao Yutian kina Beimoy at Zhao Feng. Hindi mo naiintindihan ang tunay at pangunahing mga bahagi ng tubig. Malamig na sinulyapan ni Ao Yutian si Beimoy. Kahit ang mga henyo gaya ni Beimoy ay minamalas. Ang huli ay nakatanggap ng Darkwater Inheritance, na naglalaman ng mga insight tungkol sa tubig. Ito ang talento ni Beimoy, ngunit nasusuklam si Ao Yutian na tingnan ito, makikita kung gaano kalakas ang huli. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na maalala na ang Moon God War ni Ao Yutian ay naglalaman din ng mga kaliwanagan mula sa tubig bukod sa liwanag ng buwan. Walang ekspresyon si Beimoy at hindi siya umimik. Wala siyang magawa. Sa wakas, oras na para bigyan si Zhao Feng ng mga payo. Para sa iyo. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Ao Yutian. Ang kidlat ay isa sa pinakamakapangyarihang batas. Ang magaspang mong paggamit nito ay parang paglalaro ng apoy. Tulad ng para sa iyong mga kasanayan sa mental energy, wala sila sa harap ng kahalili ng ancient shrine. Ang kailangan lang niyang gawin ay tingnan ka minsan para matalo ka. King of Gods, Kabanata 215. Paglinang. Ang payo ni Ao Yutian para kay Zhao Feng ay hubad at walang pagpipigil. Ang reaksyon ni Zhao Feng ay kapareho ng kay Beimoy, walang ekspresyon at walang tugon, na para bang siya ay isang kahoy na ulo. Ang mga disipulo na nakatanggap ng mga payo mula kay Ao Yutian ay tatanggapin ito kahit gaano pa ito kalala. Kinailangan pang ngumiti at purihin siya ng mga miyembro mula sa Silver Moon Clan. Ang malakas ang namuno sa mundo. Ito ang batas ng mundo ng paglilinang. Kahit umutot ang master, mabango pa rin ito sa pang-amoy nila. Si Ao Yutian ay nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan at mayroon siyang mga kwalipikasyon upang bigyan ang iba ng mga payo. Brother Zhao, Brother Bei, tama si Brother Yu. Dapat nating tanggapin at matuto mula dito. Doon lang tayo makakapag-improve. Naisip ni Yang Gan na hindi masaya sina Zhao Feng at Beimoy at sinimulan niya silang hikayatin. Bagamat inakala ng lahat na si Ao Yutian ay mayabang, kailangan nilang aminin na siya ay nasa tuldok. Ngunit hindi alam ni Yang Gan na ang dahilan kung bakit hindi tumugon sina Zhao Feng at Beimoy ay hindi dahil sa hindi sila masaya, ngunit tinatamad silang tumugon. Palaging walang ekspresyon si Beimoy at alam niyang totoo ang sinabi ni Ao Yutian. Gayunpaman, hindi niya gusto si Ao Yutian dahil hinamon niya si Ao Yutian, ngunit ang huli ay naging masyadong mapanghamak upang labanan siya. Ito ang ikinagalit ni Beimoy. Para kay Zhao Feng. Bagamat hindi niya gusto si Ao Yutian, alam niyang hindi siya sinusubukan ng huli na dayin siya. Ang Lightning Wind Palm ay orihinal na isang hindi kumpletong kasanayan at kahit na sinubukan ni Zhao Feng na pagbutihin ito, hindi siya nang ahas na gamitin ang lahat ng kanyang Lightning Inheritance dito. Sa makatuwid, ito ay mukhang magaspang. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Ao Yutian na ang paggamit ni Zhao Feng ng Lightning ay magaspang. Maliban doon, sinabi ni Ao Yutian na ang mga kasanayan sa mental energy ni Zhao Feng ay masama, lalo na kung ihahambing sa kahalili ng Ancient Shrine. Gaano katagal na natutunan ni Zhao Feng ang mga kasanayan na mental energy? Ang mga pagpapahusay na ginawa niya sa loob ng ilang araw ay maihahambing sa mga dekada ng iba. Kung alam ito ng mga prodigy ng Ancient Shrine, malamang nahahanapin nila ang isang bloke ng tofu at magpakamatay. Ngunit hindi alam ni Ao Yutian ang mga detalye at inihambing niya ang mental energy ni Zhao Feng, na natutunan niya ng ilang araw, sa mga henyo ng Ancient Shrine. Mukhang totoo lahat ang sinabi ni Ao Yutian, pero ayaw ng mga tao na marinig ang katotohanan lalo na kapag sinabi ito ng walang pagpipigil. Hinangaan ni Zhao Feng ang matatalas na mata ni Ao Yutian. Nangangahulugan ito na ang mga kahinaan ng lahat ay nakita ni Ao Yutian. Ang kanyang lakas at karanasan ay higit pa sa iba. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nasusuklam na dumalo sa three-clan party. Hindi nakakagulat na maaari siyang maging isa sa 4 na bituin. Si Zhao Feng ay hindi nalungkot.
Ang sinabi ni Ouyut Ian ay totoo, ngunit hindi alam ng huli ang mga detalye at minamaliit niya siya. Maaari bang magdetalye si Brother Au? Lumitaw ang interes sa mukha ni Zhao Fang. Na-curious siya sa sinabi ni Ouyut Ian tungkol sa pagkatalo sa kalaban sa isang sulyap. Si Lintong ang pinakamisteryoso at nakakatakot na tao sa apat na bituin. Siya ay may kakaibang bloodline at nalinang niya ang pinakamahalagang kasanayan ng Ancient Shrine, ang Heavenly Absent Eye. Kapag ginamit niya ang Heavenly Absent Eye, isang sulyap lang ay masisira ang kalaban. Nang banggitin ni Ouyut Ian si Lintong, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Isang sulyap lang para manalo, sobrang nakakatakot na. Kaya kakaiba, paano magkakaroon ng ganoong kasanayan sa mundong ito? Bulalas lahat ng mga alagad. Walang makakapidyo sa kanyang Heavenly Absent Eyes. Tila, kahit na ang mga nasa 7th sky ay hindi mahaharangan ang isang sulyap niya. Huminga ng malalim si Ouyut Ian. Heavenly Absent Eyes. Bulong ni Zhao Fang sa kanyang puso. Bagamat natanggap niya ang heart controlling technique, tiyak na hindi ito kasing husay ng Heavenly Absent Eyes. Maaaring isipin ng isang tao na nakamit ni Lintong ang isang mataas na antas sa mga tuntunin ng mental enigry. Kung si Lintong, na nasa pangalawa, ay nakakatakot na, gaano kaya kalakas si Kang Yuyo, na nauuna. Ang lahat ay puno ng paggalang at pag-iingat sa apat na bituin. Si Ouyut Ian ay isang halimbawa. Naipakita pa lang niya ang dulo ng iceberg sa pagkakataong ito at sa 4 stars, si Ouyut Ian ang pinakahuli. Kang Yuyo, Lintong, Xu Zishan at Ouyut Ian. Naalala ng lahat ang apat na pangalang ito. Sa mga alagad na naroroon, halos lahat sila ay may karapatang lumahok sa alyansa banquet at upang maunawaan muna ang sitwasyon ng kalaban ay isang magandang bagay para sa kanila. Makalipas ang isang oras, natapos ang tea session, na sumisimbolo din sa pagtatapos ng Free Clan Party. Okay, magkikita tayo makalipas ang 5 buwan sa Alliance Banquet. Tumayo si Ouyut Ian at nagpahayag. Sa parehong gabi, nanatili ang lahat sa Lin Mun Clan. Malapit sa pond, si Zhao Fang at Zhao Yufei ay naglalakad na magkatabi at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanilang mga figure ay nakaunat. Kinakalkula ni Zhao Fang ang oras at napagtanto niya na siya ay naging 15 pa lamang. Sa kontinenteng ito, ang 16 na taong gulang ay nangangahulugan na ikaw ay nasa hustong gulang, samantalang ang 15 taong gulang ay nangangahulugan na ikaw ay isang kabataan pa. Ngunit si Zhao Fang ay palaging kalmado at binigyan niya ang iba ng pakiramdam na mas matanda siya kaysa sa aktwal niyang hitsura. Brother Zhao Fang, sigurado ka bang maayos ang mata mo? Sanay na si Zhao Yufei na tawagin si Zhao Fang sa ganitong paraan, kahit na medyo mas matanda siya kaysa sa huli. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at tinanggal niya ang metal na eye patch, na nagpakita ng purong asher na mata. Nang makita ni Zhao Yufei ang mata na ito, ang kanyang puso ay nanginig at ang kapangyarihan ng bloodline sa kanya ay tila may naramdaman. Pang pang pang. Naramdaman ni Zhao Fang na bumilis ang dugo sa mga daluyan ng dugo ng kanyang kaliwang mata. Hindi nagtagal ay binalik niya ang eye patch. Kaya si Brother Zhao Fang ay mayroon ding bloodline power, tulad ni Brother Au. Tila sobrang inggit si Zhao Yufei. Noong nakaraan, si Zhao Fang ay mayroon lamang normal na talento, ngunit maaari siyang madagdagan sa paglilinang ng napakabilis na naging dahilan ng kanyang pag-usisa. Ngunit ngayon, nahayag na ang sagot. Si Zhao Fang ay hindi isang taong normal, siya ay may pambihirang bloodline. At sa hitsura nito, tila napakalakas ng bloodline power ni Zhao Fang. Walang dapat ikainggit. Parang may kakaibang bloodline aura din ang katawan mo, ito ang pakiramdam ko. Ngumiti si Zhao Fang. Talaga. Bulalas ni Zhao Yufei. Sa totoo lang, may kakaiba rin siyang naramdaman sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Sandaling nag-usap ang dalawa bago bumalik. Sa gabi, pinaalis si Zhao Fang sa kanyang mga mata, lumitaw ang pagkabigo sa magandang mukha ni Zhao Yufei. Ano ako sa kanya? Sa umaga ng ikalawang araw, ang mga miyembro mula sa Broken Moon Clan ay umakyat pabalik sa Giant Golden Kang Eagle para sa paglalakbay pabalik. May natitira pang 5 buwan para sa 13 Clans Alliance Banquet. Kailangang maghanda kayong lahat. Boses ng First Elder ang narinig. Umupo si Zhao Fang na naka-cross-legged at nagsimula siyang mag-cultivate sa paglalakbay pabalik.
Tila naapektuhan sina Beimoy at Yang Gan at ginamit nila ang lahat ng kanilang oras para sa pangunawa at paliwanag. Ang Three Clan Party sa pagkakataong ito ay ginawa ng iba pang dalawang clans na tumingin sa Broken Moon Clan sa isang bagong liwanag. Ngunit si Yang Gan at ang dalawa pa ay pinasigla ng Three Clan Party. Ang pressure na dala ni Aoyut Ian sa kanila ay napakalaki. Hindi natanggap ni Yang Gan ang katotohanan na maaabot lang niya ang top 20 sa Alliance Banquet. Para naman kay Beimoy, nagalit siya kay Aoyut Ian. Walang sino man ang naging masyadong hinamak upang labanan siya. Si Zhao Feng ay hindi na-stimulate nito, ngunit sinubukan niyang alamin kung saang direksyon siya dapat pumunta. Ang aking pinakamalaking kahinaan ay ang aking antas ng paglilinang ay masyadong mababa. Napaisip si Zhao Feng. Bagamat siya ang pinakabata sa Three Clan Party sa pagkakataong ito at napakahusay niyang gumanap, siya ay pinaghigpitan ng kanyang paglilinang. Sa makatuwid, malinaw na kay Zhao Feng kung aling direksyon ang kailangan niyang puntahan. Una, paglilinang. Ito ang pundasyon ng lahat at kung ano ang naghihigpit sa kanya. Pangalawa, ang Lightning Inheritance. Ito ang ubod ng kanyang mga kasanayan at mayroon itong malaking puwang para sa pagpapalawak. Pangatlo, mga kasanayan sa enerhiya ng kaisipan. Si Zhao Feng ay may kumpiyansa sa ikatlong punto, ang kanyang talento sa mental energy ay napakataas. Ito ay tiyak na ito ay ang forte ng kanyang kaliwang mata. Naisip na ni Zhao Feng na pagsamahin ang mga kasanayan sa enerhiya ng pag-iisip sa kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Isa sa apat na bituin, si Lin Tong, na nagsanay ng Heavenly Absent Eye, ay may kakayahang talunin ang kalaban sa isang sulyap lamang. Ito ay isang mental energy eye skill at napaliwanagan nito si Zhao Feng. Pagbalik sa clan, agad na pumasok si Zhao Feng sa liblib na paglilinang. Pagharap sa totoong yugto ng mundo, hindi siya nang ahas na magmadali. Sa totoo lang, hindi lang siya ang nagsasanay ng husto, lahat ng ibang kalahok sa Alliance Banquet ay ganoon din. Ang 5 buwan na panahon ay hindi mahaba o maikli. Para sa mga nasa Ascended Realm, ang bawat hakbang pasulong sa cultivation ay naging mas mahirap. Ang mga tulad ni Aoyut Ian at Yang Gan, na nakarating sa 6th sky ng Ascended Realm, ay mahihirapang dagdagan kahit kaunti sa cultivation. Kung ikukumpara sa kanila, si Zhao Feng, na nasa 4th sky lamang ng Ascended Realm, ay may mas maraming puwang para sa pagpapabuti. Pagkatapos bumalik sa clan sa loob ng 1 buwan, matagumpay na naabot ni Zhao Feng ang pinakamataas na antas ng 4th sky. Pagkatapos ng Floating Crest Trial, si Zhao Feng ay nagkaroon ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at bilang isang core na disipulo, ang clan ay nagbigay din sa kanya ng maraming bagay. Lalo na sa panahong ito, ang clan ay nagbigay sa kanila ng higit na tulong. Si Zhao Feng ay maaaring patuloy na magtanim sa Thousand Leaf Pond. Ang Thousand Leaf Pond ay nabalot ng isang energy gathering array at ang pond mismo ay sumipsip ng hindi mabilang na enerhiya. Mataas ang kahusayan ng paglilinang sa Thousand Leaf Pond. Sa isang kisap mata, 1 buwan na lang ang natitira bago ang 13 Clan Alliance Banquet at Zhao Feng ay naabot ang 5th sky of the Ascended Realm 1 buwan na ang nakalipas. Ngunit matapos maabot ang 5th sky, ang kanyang pag-unlad sa cultivation ay umabot sa bottleneck. Sa oras na ito, naintindihan ni Zhao Feng ang 30 hanggang 40 pizineto ng unang antas ng Lightning Inheritance. Hindi na ito ang mga gilid ng kidlat, ngunit sa lalim. Sa kabilang banda, ang kanyang Lightning Wind Palm ay naperpekto muli at si Zhao Feng ay nagtagumpay na maabot ang ika-6 na antas. Ang ika-6 na antas ay ang pinakamataas na antas. Ang buhay ni Zhao Feng ay hindi man lang nabantaan nang siya ay umabot sa antas na ito at walang pagkakataon na siya ay magpatawag ng kidlat. Sa mga tuntunin ng mental energy, ang heart controlling technique ay ganap na natutunan 2 buwan na ang nakakaraan at siya ay nagbuklat ng kaunting mga libro na kapaki-pakinabang para sa mental energy. Ang paglilinang, pamana ng kidlat, at enerhiya ng pag-iisip ay umabot sa isang bottleneck. Araw na ito, umalis si Zhao Feng sa kanyang liblib na pagmumuni-muni. King of Gods, Kabanata 216. Ika-6 na antas ng Lightning Wind Palm. May 1 buwan pa bago magsimula ang Alliance Banquet. Umalis na si Zhao Feng sa kanyang liblib na paglilinang sa pagkakataong ito dahil naabot niya ang isang bottleneck sa bawat aspeto.
Gayunpaman, sa ikalawang paglabas niya sa liblib na pagmumuni-muni, nakuha niya ang atensyon ng iba pang mga disipulo at mas mataas na ops ng clan. Hindi lang ito dahil kalahok si Zhao Feng sa Alliance Banquet, ngunit dahil din sa iba pang dahilan. Sa loob ng lugar ng isang elder, Master, lumabas na si Zhao Feng. Ayon kay Quan Chen, ang kidlat ay lumilitaw kung saan si Zhao Feng habang nasa liblib na pagmumuni-muni sa nakalipas na 2 buwan. Malaki ang posibilidad na sinusubukan niyang maabot, kung hindi pa naabot, ang ika-6 na antas ng Lightning Wind Palm. Pumunta ka at sabihin kaagad kina Bei Moy at Yuan Ji ang tungkol dito. Tumayo si Haiyon Master habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa nakalipas na ilang buwan, si Zhao Feng ay naglilinang ng husto at siya ay masyadong mababa ang loob, isang malaking kaibahan sa kanyang dating kay-abangan. Tila, ang tunog ng kidlat at kulog ay maririnig mula sa gusali ni Zhao Feng. Marami ang nahulaan na sinusubukan ni Zhao Fengzi na nangangahulugang baliw, na maabot ang pinakamataas na antas ng Lightning Wind Palm. Maliit na bilang lamang ng mga henyo ang nakapagsanay ng Lightning Wind Palm sa ika-6 na antas. Karamihan sa mga tao ay sumuko sa kalagitnaan o magiging baldado. May isang halimbawa ng isang henyo na nagsasanay sa Lightning Wind Palm sa pinakamataas na antas, ngunit siya ay nataman ng kidlat. Ilang araw na ang nakalipas. Nawala ang ilaw sa itaas ng tirahan ni Zhao Feng, nagtagumpay ba siya? Kung siya ay magtagumpay, siya ba ay tamaan ng kidlat? Ito ay isang napakahalagang tanong, lalo na para sa mga kalaban niya. Ang kakaiba ay ang First Elder ay nanatiling tahimik sa buong oras. Tiyak na may nangyayari para sa First Elder upang hindi mapigilan si Zhao Feng. Ang Haiyon Elder ay hindi naging baliw. Sa totoo lang, si Haiyon Elder at ang Clan Master ay pumunta kay First Elder 1 buwan na ang nakalipas para subukang pigilan si First Elder kay Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay isang core na disipulo at ang clan ay umaasa sa kanya sa Alliance Banquet. Ngunit umiling si First Elder, sinabi sa kanila na hindi niya ito mapigilan at nagpadala pa siya ng mga tao para protektahan si Zhao Feng. Sa Sky Moon Mountain, sa loob ng Jade Palace, si Zhao Feng ay lumabas sa pag-iisa. Sabihin mo na makita niya ako agad. Sinabi ng Broken Moon Clan Master kina Ran Xiaoyuan at Sister Yuan. Master, bakit mo siya pinapahalagahan? Nagtataka na tanong ni Sister Yuan. Bagamat si Zhao Feng ay isang core na disipulo, siya ay isang disipulo lamang, at hindi rin siya ang disipulo ng Clan Master. May 1 buwan pa bago ang Alliance Banquet. Ang mga disipulo ng Ancient Shrine ay magulo at ang tanging disipulo ni Zhao Feng na sanay sa mental energy sa clan. Ngumiti ang Broken Moon Clan Master. Hindi nakapagtataka. Naintindihan naman agad ni Sister Yuan. Ang mga aksyon ng Clan Master ay para sa kapakanan ng clan. Kung hahayaan ni Zhao Feng na maramdaman ng mga disipulo kung ano ang magiging pakiramdam ng pag-atake ng mental energy bago ito at maghanap ng mga paraan upang harangan ito, magkakaroon sila ng mas mataas na pagkakataong manalo laban sa mga mula sa Ancient Shrine. Ang dahilan kung bakit agad na tinawag ng Clan Master si Zhao Feng ay dahil sa takot niya na si Zhao Feng ay muling pumasok sa pag-iisa. Kasabay nito, sa palasyo ng First Elder, sa wakas ay lumabas na si Fenger. Ang First Elder ay may pag-aalala pati na rin ang pag-asa sa kanyang mukha. Nagtagumpay ba si Zhao Feng o hindi? Nalampasan ba niya ang death cycle ng Lightning Wind Palm? Tawagan kaagad si Zhao Feng. Utos ng First Elder. Master, nagpadala ang Clan Master ng mga tao para hanapin din si Brother Zhao. Sabi ni Yang Gan. Sa puntong ito ng panahon, ang paglabas ni Zhao Feng sa pag-iisa ay nakakuha ng atensyon ng buong clan. Ang nakababatang henerasyon ay interesado sa pagtaas ng lakas ni Zhao Feng. Ang nangungunang 2 core disciples, sina Yang Gan at Bei Moy, ay hindi gaanong tumaas sa cultivation at naabot nila ang isang bottleneck. Mahaba pa ang lalakbayin ni Bei Moy para maabot ang tuktok ng 5th sky. Nasa 6th sky pa rin si Yang Gan, ngunit hindi sapat ang ilang buwan para maabot niya ang tuktok ng 6th sky. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kailangan ni Yang Gan ng 2 hanggang 3 taon upang maabot ang 7th sky kahit man lang at maaari itong tumagal ng hanggang 10 taon ng higit pa.
Maliban kung mayroon siyang talento na maihahambing sa Earth spiritual body o maraming mapagkukunan, halos imposibleng maabot ang susunod na kalangitan sa loob ng ilang buwan. Bawat kalangitan sa Ascended Realm ay mas mahirap lampasan, ngunit mas malaki ang mga pagbabagong dulot nito. Sa kabilang banda, si Zhao Feng ay nasa 4th sky lamang, kaya mas marami siyang puwang para sa pagpapabuti. Sa ikalawang pag-alis niya sa pag-iisa, ang mga tao pagkatapos ay dumating ang mga tao upang batiin siya. Si Lin Fan ang unang dumating, pagkatapos ay sina Yun Meng Xiang, Xiao Sun, Shu Ren, Liu Yao at ilang iba pang core disciples. Binabati kita, Brother Zhao para sa pagsasanay ng Lightning Wind Palm sa pinakamataas na antas. Tumawa si Quan Chen. Nang marinig ito, nagsimulang purihin ng iba pang mga disipulo si Zhao Feng. Karamihan sa mga tao ay binabati si Zhao Feng sa pagpasok, ngunit ang pagbanggit sa Lightning Wind Palm ay may ibang paraan. Hindi sapat para sa akin ang isang maliit na Lightning Wind Palm. Isinasaalang-alang ko na palitan ito para sa isang mas mataas na antas ng kasanayan. Nag-isip si Zhao Feng at sinabi. Mayabang ang tono niya, pero walang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip niya. Nagtagumpay ba si Zhao Feng o hindi? Ano ang ibig niyang sabihin sa pagpapalit nito sa ibang kasanayan? Bakit magpapalit ng kasanayan si Zhao Feng? Hindi kaya nagtagumpay siyang umabot sa ika-6 na antas, pero dahil masyadong delikado gamitin, gusto niyang magpalit. Ang mga ilaw ay kumislap sa mga mata ni Quan Chen. Napakalohikal ng kanyang iniisip. Ayon sa mga tala, kapag sinanay ng isa ang Lightning Wind Palm sa pinakamataas na antas, may mataas na posibilidad na tamaan ng kidlat. Hindi pa patay si Zhao Feng, ngunit ang pagsasabi na gusto niya ng isa pang kasanayan ay maaaring may nakatagong kahulugan. Pagkatapos, dumating lahat sina Yang Gan, Ran Xiaoyuan, at Sister Yuan. Ang Clan Master at ang mga Elder ay may dapat talakayin kay Zhao Feng at sa makatuwid, nagpasya silang makipagkita sa kanya sa Central Hall. Sige. Tumanggo si Zhao Feng at sumama siya sa core disciples sa Central Hall. Sa Central Hall, ang Clan Master, First Elder at Haiyan Master ay nandoon lahat. Ang Broken Moon Clan Master ay may ngiti sa kanyang mukha. Ang First Elder ay walang ekspresyon, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. Kumikislap ang mga mata ni Haiyan Master habang nakatitig kay Zhao Feng. Hindi nagtagal ay sinabi na ng tatlo ang gusto nilang sabihin. Nagkaroon ng 2 puntos. Ang isa ay malinaw na ang Lightning Wind Palm. Ang pangalawa ay kailangan ng clan si Zhao Feng para magsagawa ng mental energy attack sa ilang core disciples. Para sa pangalawang punto, agad na sumang-ayon si Zhao Feng. Ilang tao ang makikilahok sa Alliance Banquet sa oras na ito? Tanong ni Zhao Feng. 10. Sagot ng Clan Master. Naisip ni Zhao Feng na ang bilang ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag ng First Elder. Ayon sa mga tuntunin, may 3 nakareserbang lugar. Para sa iba pang mga pwesto, ang bawat clan ay dapat magbayad ng malaking halaga ng Primal Crystal Stone. Pagkatapos ng lahat, ang Alliance Banquet ay nagbibigay ng mga gantimpala at ito ay nagmula sa 13 clans na pinagsama-sama. Naunawaan kaagad ni Zhao Feng. Ang Alliance Banquet ay isang yugto para sa mga elite ng clans at ito ay isang pagkakataon para sa kanila na mapabuti ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, kahit na mahal ang bawat lugar, babayaran pa rin ito ng 13 clans. Upang payagan ang 10 pangunahing disipulo na lumahok, ang Broken Moon Clan ay nagbayad ng malaking halaga. Ngunit mas mataas ang ranggo ng clans ay may mas maraming pwesto dahil mayroon silang pera at kapangyarihan upang hayaang makilahok ang mas maraming disipulo. Ang Broken Moon Clan Master ay ngumiti at nagsabi. Ang mga mula sa Ancient Shrine ay pawang mga elite at halos lahat ng kanilang mga disipulo ay maaaring umabot sa top 20. Kaya naman, tiyak na haharapin sila ng ating mga disipulo kung nais nating maabot ang pinakamataas na 20. Mayroon din siyang karagdagang mga kinakailangan na kapag ginamit ni Zhao Feng ang kanyang mental energy attacks, hindi niya maaaring saktan ang mga core disciples na ito o mapahamak sila. Alam ng lahat na malakas ang pag-atake ng mental energy ni Zhao Feng at kahit ang mga nasa 5th sky ay hindi ito nagawang harangan. Walang problema.
Ito ay nakasalalay sa kalooban ng bawat individual, na maaaring magbigay ng 10 hanggang 100% na higit na pagtutol. Tumanggo si Zhao Feng bilang pagsang-ayon. Ito ang oras para tulungan ang clan at ang clan ay tiyak na magbibigay sa kanya ng mga gantimpala, kabilang ang mga kontribusyon na puntos at primal crystal na bato bilang kapalit. Kung mas mataas ang katayuan ni Zhao Feng sa clan, mas maraming proteksyon ang matatanggap niya at si Lord Guanzhen pati na ang pamilya Zhao ay tatanggap ng mas mataas na pagtrato. Medyo pangit ang ekspresyon ng Haiyun Master, ngunit agad itong napalitan ng isang matingkad na ngiti. Zhao Feng, kumusta ang iyong lightning wind palm? Tila, kapag ang isa ay umabot sa pinakamataas na antas, sino man sa ilalim ng True Spirit Realm ay papatayin at ang mga nasa True Spirit Realm ay kailangan pang mag-ingat. Sa wakas ay tinanong ni Haiyun Master kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Tumalon ang puso ng lahat nang marinig nila na ang sino man sa ilalim ng True Spirit Realm ay papatayin. Ang lightning wind palm na ito ay masyadong nakakatakot. Ang mga pangunahing disipulo ay maingat na tumingin kay Zhao Fengzi o baliw na Zhao Feng. Ang Zhao Fengzi ay ang titulong ibinigay kay Zhao Feng ng mga miyembro ng Broken Moon Clan. Ito ay dahil ang kanyang pangalan ay orihinal na may Feng at sinanay niya ang lightning wind palm. Halos walang nang ahas na saktan siya sa clan. Maaari ba talaga niyang sinanay ang lightning wind palm sa pinakamataas na antas? Tumalon ang puso ng lahat. Maging ang clan master at elder ay nagtaka. Ang mga disipulong ito ay talagang nagsanay nito sa pinakamataas na antas. Sagot ni Zhao Feng. Nang marinig ito, nagulat ang lahat sa loob ng bulwagan. Kumilos sina Quan Chen, Beimoy at iba pa na parang tinamaan. Fenger, palagi ka bang nasa panganib? Tanong ni First Elder. Ipinaliwanag ni Zhao Feng. Sa pamamagitan ng aking pagiging perpekto, ang panganib ng kasanayan ay ibinaba, ngunit ang kapangyarihan nito ay maihahambing lamang sa pinakamataas na antas ng isang high-tier na mortal na kasanayan. Kapag ang isang high-tier na mortal skill ay sinanay sa pinakamataas na antas, ang kapangyarihan ay nakakatakot, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa lightning. Kung gayon, may posibilidad bang ipatawag ang Nine Clouds Lightning? Matamang pinagmamasdan siya ng mga mata ni Haiyun Master. Ayon kay Zhao Feng, kahit na nakakatakot ang lightning wind palm, hindi pa ito halimaw. Oo, sagot ni Zhao Feng. Totoo iyon. Huminga ng malamig ang lahat. Maging ang clan master at ang mga elder ay naantig. Siyempre, anumang kapangyarihan na lumampas sa mga limitasyon ng isang tao ay may mga paghihigpit at isang mabigat na presyo. Nagpatuloy si Zhao Feng. Mga paghihigpit at mabigat na presyo. Sinabi ni Haiyun Elder na gaya ng iniisip ko sa kanyang puso nang marinig niya ito. Para matawag ang kidlat, dapat nasa maulap o mabagyong araw. Mayroong 50% pagkakataon na makatawag ng kidlat sa isang maulap na araw at 100% pagkakataon sa isang mabagyong araw. Ito ang mga kinakailangan. Saglit na huminto, nagpatuloy si Zhao Feng. Kapag natawag ko ang kidlat at ipinatawag ang kapangyarihan na 10-10 beses na mas malakas kaysa sa akin, ang anumang pag-iral sa ilalim ng True Spirit Realm ay papatayin at ang mga nasa True Spirit Realm ay maaaring masugatan ng husto. Siyempre, bilang presyo, may 50% pagkakataon na mamatay ako. Ang mas malakas na kidlat ay nangangahulugan na ang pagkakataon na ako ay mamatay ay mas mataas.